Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng umaga mga Lodi. Ayan, waiting po kami dito, Mayor, waiting kami ng class suspension ngayong 9:30. Ang dilim sa labas, parang gabi mga idol. Pero nakapasok na si Boy WhatsApp nabasa pa nga kami kanina. Pag nakapaghatid ko sa kanya, nakamotor ka lang kasi kami. Nabasa pa kami, tapos pagpasok niya sa gate, biglang huminto yung ulan. Taragis yan. O ngayon, lumalakas na po yung ulan sa labas, mga loads, no? Ano na po, Mayor? Wala pa nga ni. So mag-update na nga tayo. Tagal natin kakahintay dyan, kanina pa eh. So ito, mag-update na tayo, mga loads, no? So kita nyo naman, sabi ko sa inyo kagabi, breakout na ba, mga idol? So nag-breakout na to. So naalala nyo ba yung nag-trade na binalita natin kagabi, mga loads, no? Ang entry niya is bandang dito yan. Ayan, bandang dito. Ulitin natin. Ayan, para makita natin. 3.60 something yan. Yan, banda dito. Na? Banda dyan yung entry nun, mga loads, no? Nakalong yun. $4.6 million, no? Naka 3x yun, mga idol. So, dito yung position niya, panalo na. Grabe, no? Isipin nyo, yung position niya, dito siya naglagay. Sa part na, di ba, umangat na dito. Nung nag-drop yan dito, mga idol, dun siya nag-position, tapos saka lumipad. Parang alam niya yung mangyayari, no? XRP yun, XRP yung kanyang tinrade, kaya nandito tayo sa chart ng XRP, no? So panalo na yun, mga lods. Ang galing ng ginawa niya. So ito, sabi ko nga, breakout na to. Ang ganda ng chart ng XRP ngayon. So grabe, good news, no? Good day, good morning tayo ngayon, mga lods, no? So ayan, bago tayo mag-start ng news natin, alam nyo na, mga idol, so palike lang po ng ating video. Napakalaking tulong po niyan sa algorithm ng channel natin sa YouTube pag nilalike po, no? Parang sinishare nyo na din yan pag naglalike kayo. Tapos, syempre sa mga gusto ng ganitong update, everyday news, update sa crypto, global trending news, mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, sa mga nag-join sa ating membership, mga Lodi, maraming salamat sa suporta. Daludo lahat. Sa mga gustong mag-join, mga loads, nandito lang yan, mga Lodi, sa ating tawag dito, join button. Halimbawa dito kay J Guevara, halimbawa. Ayan, meron join, di ba? Nakita nyo? Sa tabi ng subscribe, merong join lang sa kanila dyan, mga loads. Doon lang po kayo. Sa mga gusto lang pong sumuporta, mga loads, no? At napakalaking tulong po niyan sa atin, mga loads. Salamat agad, saludo, mga idol. So ayan, mag-update na tayo. Gravities. So unahin na natin to kasi syempre, ang bilis nito, mga lods, ang bilis. Bitget noted that the reason for its partnership with the two-wheeled racing championship across Europe and Southeast Asia is because it aims to connect the fast-paced worlds of motor sport and crypto trading, emphasizing shared values of performance, resilience, and speed, no? So grabe, sa mga wala pang crypto exchange diyan, Bitget natin, andyan yung link natin sa description, mga Lodi. Sa mga, hindi ko sinasabing sabi ko nga, mga Lods, na I'm not a financial advisor, no? So wag kayong bumase sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Pero kung gusto niyo na maayos, maganda at mabilis, ay mabilis na. Na crypto exchange, mga idol, andyan yung ating link. Try nyo lang, mga Lods, no? Swerte yan, marami nang nagano sa atin dyan. Speaking, mga idol, nako, eto medyo nakakalungkot na news to, mga lods Isa to sa mga trending news ngayon sa ating Twitter or X, mga lodi. Kilala nyo ba to, mga lods? Ang payat niya na, no? Ito si PRRD. Hindi siya to. Si ano to, mga lods? Si Ben Askren, no? Si Ben Askren, mga lodi, ito yung dati inis ako dito kasi nga syempre parang ang dating niya sa UFC para siyang villain, no? Kasi galing siya ng One Championship Siya yung pinalit kay Mighty Mouse. Isipin niyo, si Mighty Mouse kasi noon champion, no? Tapos 11 consecutive na defend niya yung kanyang championship, yung belt niya. Tapos dahil nga parang hindi siya paborito ni Dana White, tinrade siya, marami nagalit nun. Tas ang tinrade sa kanya is eto, no, si Ben. Tapos si Ben, pagpasok niya pa lang, nanta-trash talk siya, ganyan-ganyan, no?
At nakalaban niya nga si Masvidal, 'di ba? Yun yung tinuhod siya 5 seconds eh. Siya yun eh. 'Di ba? Pero syempre tuwan-tuwa ako noon. Yeah, trash talker ka. Pero ngayon mga lods, no? Ngayon nalungkot ako para sa kanya mga lodi. Sabi dito, Ben Askren released first public statement following his health difficulties resulting in a double lung transplant. I don't remember anything from May 28 to July 2nd. Sabi niya yun dito eh mga lods eh. I only died 4 times. So, doon sa opera sa kanyang payat niya ng mga lods. So, pakinggan natin ng konti lang. Baka kasi, tsaka yung nagsasalita siya, para siya may iyak lagi. I actually just read through my wife's journal because I don't remember anything from May 28 to July 2. Tsaka ano nakakaano na ano sa kanya, nalulungkot ako. Mga lods, no? Kasi syempre, binigyan tayo ni, kahit na parang bilan yung dating niya sa UFC. Kasama yun mga lods may mga ganun talaga, kaya kinakagat yung mga pinagkakaguluhan yung mga ganung laban dahil sa mga ganung drama, 'di ba? So, nalungkot ako dito mga lods. Sobrang payat niya. Sabi niya nga dito yung timbang niya, huling ganung timbang niya nung 15 years old siya. Sobrang payat niya mga idol, no? So grabe, nakakalungkot. Sana makabawi si idol, no? At sa tingin ko, hindi ako sure kung makakabalik pa siya sa sports. Pero kahit na gumanda na lang yung kalagayan niya, pwede na yun mga lods. Alam ko yung huling nakalaban niya si Jake Paul. Di ba meron silang parang special fight, di ba? Si Jake Paul, nilabanan niya yun, talo rin siya dun. Pero ayun nga mga idol, no? Siyempre, ano yan kumbaga nagbibigay sa atin ng kasiyahan, entertainment. Tapos may kita natin na ganito sila sa mga vulnerable nilang kalagayan. So, nakakalungkot lang. Sana makabawi si idol, no? Kita nyo, sa balikat nyo, nakita mo na yung buto dito, mga idol, oh. So, ito kasi trending to ngayon sa Twitter, so dito sa X. So, binalita lang natin. Ayan mga lods, no? Get well soon, no? So, ito na. Magki-crypto na tayo mga idol. Senator Cynthia Lummis calls for Fed Chair Jerome Powell to resign. So, Powell has proven time and time again that he is unfit to run the Fed. He must resign now, no? So sabi nga dito ni Daddy Trump, mga lodi, our Fed rate is at least 3 points too high. Too late is costing the US $360 billion a point per year in refinancing cost. No inflation, companies pouring into America, the hottest country in the world. Lower the rate. Ayun yung sabi niya ni Trump, no? You can't make this up. No, isipin niyo, presidente na yung nagsasabi na at least 300 basis points yung ibawas, kasi alam ko ang rate natin yun nasa 4 point something mga lods So kung babawasan ng 3 points yan, full points na 3, maging 1% na lang yung natin matitira, di ba? So ang laking nabawas nun mga lodi. Magpapump talaga yung market pag nangyari yun. Pero alam ko sa minutes, FOMC minutes kayo na madaling araw, wala namang binalitang kala ko magre-resign na dun si Jerome Powell yun yung nasaan nila pero wala mga lods, no? Ang pumatok kagabi yung Senate hearing nila nakasama si Brad Garling, so mamaya aabot tayo dun mga lods, no? So eto pa isang trending news ngayon dito sa X. Syempre, isa siyang CEO, no, ng X. Si Linda Yaccarino steps down as CEO of X after 2 years to. Mga lods, no, 2 years siya naging CEO, tapos ngayon nag-step down. Wala pa namang paliwanag. Nag-comment nga si Mr. Beast, siya na lang daw. Si Mr. Beast na lang daw magiging CEO. Mga idol, antindi niya, no? Si Mr. Beast ang magiging CEO ng X, mga lods, no? A lot of founder CEO typically have 2-year term and then board decides whether to keep them on or not. She either knew they were going to pick someone else or left gracefully or decided she want to move on to something else. So ayun na mga lods, ayun pala yung nangyari kasi wala tayong idea kung ano yung nangyari. So ito pinaliwanag niya na, no? So every 2 years pala pinapalitan yung CEO.
So, it's either alam niya na mapapalitan siya or nag-move on na siya, mga Lodi, para sa iba, ganun. So, ayun, nais lang natin yung news na yan. And then, dito naman, naku, isa pa to, mga Lodi, Ben din pangalan nito. Kung ito, si Ben Astren, ito naman, si Ben Armstrong. Malas yung mga Ben, ha. O, ayan, mga Lodi, ha. Kilala niyo naman to siguro si BitBoy Crypto. Mga idol, ito na yung tsura niya ngayon. Para siyang sa Castaway. Si Tom Hanks. Si Tom Hanks. Si Tom Cruise ang sabihin ko eh. Si Tom Hanks, mga idol, no? Yung payat na siya rin sa Castaway. So, bakit siya na kulong on something na nakasuhan? Name Ben Armstrong, sabi dyan. June 27 pa to, mga Lord, no? June 27. Reason for booking, harassing phone call, 6 counts. O, ayan, kaya siya naditini. Naditini lang siguro to kasi hindi naman criminal case to. So, pwede siyang makapag-bail or something. O, ayan. Grabe, no? Alam nyo, marami ng issue dito kay Ben Armstrong dati pa, mga Lods. Medyo nangaharas daw talaga to. Nagpupunta to sa mga bahay-bahay ng mga kinakasamaan niya ng loob. So, ayan. O, ito na. Punta na tayo. Ito. Dito ko napatunayan, mga idol. No? Sige, mamaya na nga to. Dito muna tayo sa iba. Kay Brad Garlinghouse muna tayo. Ayan. So, ang ganda nung sinabi ni Brad Garlinghouse dito, mga Lodi. Gusto niyo bang mapakinggan? Ang haba kasi nito, halos 5 minutes eh. Pero ang ganda ng sinabi niya rito, pinaliwanag niya yung mga naranasan ng company ng Ripple, tas kung paano sila nung nanalo sila sa SEC at iba pa. Malupit, mga idol, no? Isa lang masabi ko, bullish tayo, mga Lodi, no? Ang ganda. Sabi nga nila, yung nandyan pa lang si Brad Garlinghouse, isa ng win, no? Na nandyan siya sa Senate. Na represent niya yung Ripple. Kasi yung mga nagsalita dyan, mga idol, yung CEO ng blockchain, CEO ng ano pa ba isa? Mga big time, mga Lodi, walang coins, walang crypto. Yung walang mga nagre-represent ng coins na iba, walang nagre-represent ng kunyari Ethereum, Cardano, Bitcoin, walang ganun. Na ano lang talaga, company. So ang astig lang kasi syempre yung Ripple andyan siya. So nababanggit niya si XRP. So lamang na agad, di ba? Mga idol. So, ang tindi niyan. Tapos, eto, nung tinanong siya ni Mr. Japan, ay hindi, sorry, si Mr. Kim, si Mr. Kim talaga pangalan nun. Parang si yun yung sa The Hangover, Mr. Kim. Mr. Garlinghouse, I'd like to just kind of turn to you. I mean, I just wanted to just get your thoughts on this. I mean, do you acknowledge what Mr. Levin's saying in terms of the illicit actors, bad actors being able to utilize crypto right now? And, I certainly appreciate the efforts that your company has made in terms of AML, but, we're still seeing these problems. Is that something that you see and recognize as well? Ripple has always been a compliance-first company, and as I said in my early testimony, we have over 60 licenses around the world. That being said, I think anytime you see bad actors, they're looking for, as Mr. Levin said, whatever the easiest path is. So, parang ang nangyari dito, mga idol, parang na pinaliwanag o pinakita nila na Ripple o XRP yung pinaka-legal, no? Walang problema, kumbaga, no? Lahat is maayos, kumbaga wala kang iisipin na parang ganun yung diyan, yung nangyari diyan. They use cash, they use other assets. They even read about them using gold. So certainly they're also experimenting and trying. Kaya nga kung babasahin mo to, mga Lodi, sabi dito, Ripple has consistently prioritized regulatory compliance. That's how you achieve 60 licenses worldwide to operate within legal and regulatory framework, sabi, di ba? So, ayun na, wala ka nang hanapin. Pero mga idol, ito nga yung sinasabi ko, no? So, alam natin na tanggap na ng government, no? Tanggap na ng mga ibang mga mambabatas yung crypto, yung iba nga may invest pa sa crypto. Pero hindi natin may iwasan na merong mga mambabatas, congressman o senador na halos walang idea masyado sa crypto, mga Lods. No, hindi nila alam yung mga nangyayari. Kaya nga ito yung sinabi dito, mga Lodi.
Senator Bernie Moreno educates former CFTC Chair Timothy Masad on Bitcoin after he calls it a token. So, alam nila siguro, pero yung malalim na knowledge, wala eh. Mga lods eh, talagang hindi nila masyadong naiintindihan. So, pahin natin to. Mr. Masad, just for your sake, I just want to clarify a couple things that you said to make sure you meant to say what you said. Did you call Bitcoin a native token? It's often referred to as a native. In other words, Medyo uminit yung ano dito eh, yung ambience mga lods eh. Bitcoin and Ether referred to as native tokens of So the you're blockchain. saying Ether and Bitcoin are the same? Well, I'm classifying both of them as what you call native tokens of the blockchain. So you're saying that a native token is how you would describe Bitcoin. I just want to be clear with that. It's a term that's used to describe when you have a blockchain and you have the token that allows you to use that blockchain. That's often called a native token. Yes. Got it. And therein lies exactly why we need to have this market structure regulation. Because the idea that we would turn over this industry to some bureaucrat working at some agency is insane. Because that would make it so that no American company would ever invest in a digital asset company in the United States of America when you have people who are just completely not lacking the fundamental technical base. This reminds me of the Facebook ad where the little lady sitting there taking pictures off a physical wall and the guy saying, yeah, none of this works this way. Bitcoin is a commodity. Mr. So, ayun yung sinabi niya, diniin niya lang mga lods, no, na Bitcoin is commodity na. Huwag mo sabing token lang, mga ganyan. Mga lods, no? So, antindi niyan mga idol eh. Sayang hindi ko nakita yung isa pang wait lang ah. Merong isang pangyayari na natawa si Brad Garlinghouse eh. So kaya yun. Ay, nawala sa ano ko. Bale, mamaya na lang hanapin natin. Merong portion dun sa Senate eh na nag-aaway tas natawa siya. Nalimutan ko ilagay, taragis yan. Sige, yan yun na. So, ayan. Ano nga pala, no? Paalala ko, kagabi, hindi ginawa akong video. Kaya kung pag-aaralan niyo yung video kagabi, parang medyo naputol. Kasi meron akong kinukwento dun eh. Tapos nabanggit ko si Malupiton, tapos hinanap ko yung video niya, tapos pinlay ko. Napakaikling video lang. Nung siguro mga 5 seconds lang ata, 10 seconds. Dahil na ano ako, na-restrict ako. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung portion na yun sa video ko. Kaya medyo tumagal ako kagabi. Ano ko pa, in-edit ko pa, kinat ko pa, tapos nirender ko pa. Kaya umabot ako ng alas 12 na ata ako nakapag-upload kagabi dahil dun. Dahil kay Malupiton. Tayo na pinagmamalaki ko pa naman siya. Tapos bigla ako magaganon dahil sa kanya. Taragis talaga yan. Oh. Kainis eh. So ayun, lakas na ng ulan sa labas. So ito, worth 28.05 million in global XRP daily net flows. Grabe to mga idol. The last time we saw this match was back on May 7. The biggest single day net flow was January 14. 207 million. This is the reason we range in the low $2 zone for the whole year, no mga lods. So ito pa, yung sinabi ko na reason kung bakit mali yung inakala nyo mga lodi. Kasi kung titignan natin dito yung chart ng XRP, ang ganda ng chart niya, breakout. Sa Bitcoin tsaka iba mga lods, na. Sa Bitcoin mga lodi, ang nakita ko dito is double top mga idol. Okay sana to kung ano eh, kung na-break niya to eh mga lodi. Sobrang okay yan kung na-break niya. No, kaya lang hindi eh. Gumawa siya ng double top mga idol. Naku, delikado to. Tanginan yan. Sinasabi ko sa inyo mga lods. Eh no, tignan sa daily time frame, double top yan, no. Ay nako, yari tayo dito. Double top to mga idol. So ang chance niyan, bagsak ang chance niyan mga lods. Gaganon yan. No? Yun lang ang sa tingin ko ha. Ayon to sa chart mga lods, hindi ko to hanapin nyo yung double top, malalaman nyo. Di ba? So tulad nito mga idol, no? Double bottom. Ito. Bottom naman to.
Di ba lumipad siya? Di ba? Lumipad siya. So ngayon, eto mga idol, double tap to mga lodi. So sa daily time frame, ayun lang ang sa tingin ko mga idol, no? Mukhang mali ang inaakala natin na magkakaroon tayo ng malupit na all-time high sa Bitcoin, no? Sa tingin ko lang to, pwedeng mali ako, sana mali ako. No, ito lang yung mga bagay na gusto ko maging mali ako talaga, na dumiretso na siya sa top, no? Kumbaga, i-break niya na to, mga idol. Goods na yan. Pero dahil nakita ko nga tong double tap na to, naku, delikado to mga idol. Ang chance niyan is, yung probability ng chance nito na lumaglag kaysa sa probability na lumipad, mas malaki yung sa drop, mga idol, no? Ganun lang yung sa tingin ko dyan. Sabi ko nga, sana mali ako. Ingat na lang sa mga nagtitrade. Sarap tuloy mag-short sa Bitcoin, no? Kaya lang, hype yung moment, mga lodi. Parang ang hirap nito kapag mas tumitingin ka sa mga news at sa hype kaysa tumitingin ka sa chart, kaysa basahin mo yung chart, 'di ba? Doon hinihiwala yun. Doon nasi-separate yung magaling mag-TA sa magaling tumingin ng hype. So, hindi ako magaling mag-TA mga lods, pero nung nakita ko to kagabi, kaninang madaling araw pala pagkagising ko, sabi ko, tangina, double tap to, GG tayo dito. Oh, tingnan mo yung itsura nito sa day, sa itsura nung sa XRP. Diba? Mga lods, breakout to, palipad na to. Ito talagang sa tingin ko ito parehas to na gusto ko maging mali ako. Ito gusto ko rin maging mali. Ayoko pa tumaas kasi yung aga pa, July pa lang. Meron pang 1 buwan, 2 buwan pa ako dapat magbodega bago lumipad to Pero wala tayong magagawa kung talagang direkta na to, mga lods, no? Ayun yung basa ko dyan, mga idol, no? Pero pag bumaba yan, mas good sa akin kasi gusto ko pa magbodega niyan Ayokong bumili ng mahal na XRP, mga idol. Ayoko. So ayan mga lods Sabi dito, RLUSD just exploded past a 500 million market cap in under 7 months. And Ripple just appointed Bank of New York Mellon, the 466 trillion banking titan, as its official custodian. Naku, nasa na kaya yung mga nagsasabi na di naman totoong may partner na bangko yung Ripple, wala naman yan. No, ayan na, kita na, ina-announce na nila. This isn't a Ripple moment. This is a financial reset motion. So ito mga lodi, yung Bank of New York mga lodi, matagal na tong, pag pinanood nyo si mga lodi, si 24 Hours Crypto, na-post niya na yan. Napanood ko na nga to 2024 pa na yung Bank of New York is talagang nagre-ready na yan para i-adapt yung Ripple, mga idol, no? So solid na to. Kumbaga kasi yung mga hindi lang talaga naniniwala, syempre wala namang ina-announce na magpa-partner sila ng Bank of New York. So isipin nyo ba, wala yan, hindi totoo, joke lang yan. Kahit na matagal mo nang sinabi yun. Tapos ngayon, in-announce na nila, wala sila, asa na sila ngayon, wala rin. No? Parang gusto mong sabihin na, diba sabi ko sa inyo, noon pa, 2024 pa, na magiging yan, kaya lang ayaw nyo maniwala. Doon na yan mga lods, yung mga doubters. Sabi nga dito, XRP is rising, but be cautious of low global trade volumes. It could potentially be a pump and dump setup. Ito medyo binabalaan tayo ni Vincent Van Code. Real price action occurs with volumes greater than 10 BN as we saw when it rose from 0.58 to above $2, no? So ito parang kasi to mga lods alam niyo yung hinug na parang ganun to kung titignan ng mga titignan ng mga nagti-TA, hinug na to palaglag na to sa taas, palaglag na sa taas palaglag na yan sa taas mga idol. Ganun yung nakikita ng mga chart ng mga dyan, analysis
Pero syempre, iba, hindi yan, wala yan. Hindi naman totoo yung mga chart analysis na yan eh. Pero pag lumipad na, point, oo nga, no, totoo pala. Kaya lang, wala na, iwan na sila, di ba? What's going to happen is going to be studied and look back on in awe for decades to come. RLUSD, XRP, Ripple, and Bank of New York, mga lodi, the largest custody bank. It is the world's largest custodian bank with a 52.1 trillion in under asset, under custody, and or administrations as of December 2024. Sabi sa inyo, 2024 pa eh. Mga lods eh. So, sa akin lang dito, mga lodi, ang tindi nito, mga lods. Isa to sa mga big time na naging partner nila. Na? So, ito sabi nga dito, a groundbreaking paper published reveals XRP Ledgers is positioned as the future blockchain-enabled privacy-preserving ecosystem for DNA sequence sharing. Ito ata yung DNA something-something eh. Mga lods eh, no? Submission received January 16, 2025. Revised March. So, di ko to na ano. Sino ba naglagay ng news na to dito? Hindi ko to na ano. Nabasa ko lang to nakita. Pero ito na, mga lodi. Ito yung last news ko, mga idol. No? Yung kasi nga lagi na sinasabi, yung iba wala. Kumbaga, nakikita natin na meron talagang mga, doon ako nagtataka eh, no? Ba't kailangan mong magalit? Ba't kailangan mong magalit sa isang coins? Mga lods, no? Porkit may isa kang paborito. Halimbawa, paborito mo yung Bitcoin. Gusto mo siya lang. Ang mindset mo, lahat ng mga aangat na coins, wala yan. Dapat yung Bitcoin lang yung aangat. Ito lang yung paborito ko, nandito ako eh. Naging mindset ko na rin yan, mga idol, some time ago. Siguro nung nag-away kasi nun yung ano eh, yung SHIB tsaka Doge, 'di ba? Yung Shiba Inu tsaka Dogecoin dati, meron silang parang kompetensya. So ang hawak ko lang nun SHIB. Talagang ano ko nun, SHIB ako nun, mga idol. Nun lalo na nung nag-pump yung SHIB, talagang ano, wala pala kayo yung mga Dogecoin, wala pala kayo yung mga Satoy pala kayo. Ganyan. Tapos yung ano, tapos meron ako nabasa na parang sinabi niya, ba't kailangan mong mag-fix lang sa isa? Pwede mo na mga yung magkaaway na coins, pwede ka naman magkaroon nun para hindi ka na ma-stress. So ang ginawa ko, bumili ako ng Doge. Sakto yun, mga lodi, from 4 pesos to 8 pesos nag-pump yung Doge. Tuwan-tuwa ako sa Doge nun, no? Samantalang dati galit na galit ako sa kanya. So ang nangyari, parang parehas ko na silang paborito. So doon ko na-realize yun na dapat talaga mali yung mindset na isa lang eh. Na isa lang kasi gusto mo lang to, ganyan to. Pero once na magkaroon ka na nun, halimbawa yung mga Bitcoin Maxi, sabihin na natin, pag bumili sila ng XRP kahit ayaw nila sa loob nila, syempre masakit sa loob nila yun eh. Parang nilang kinakain yung sinasabi nila, ayaw ko bumili eh. Pero kung bumili sila ng XRP, mga idol, tapos nag-pump yung XRP, for sure, magpapasalamat sila, matutuwa sila, magbabago yung mindset nila pagdating sa mga ganyan. Di ba? Hindi katulad ditong Sutoy na to, mga lodi, no? So, pakinggan natin tong chikito na to, ha? Makulit to si Luke Belmar, mga lods, eh. Check natin. XRP. What does XRP do? I don't know. They say it's ISO remittance of the world. It's bullshit. Bullshit daw yun, which is totoo yun, mga lodi, no? Na number 1 yan ISO compliance ng XRP. Not really a thing. It's a fucking glorified meme coin that's worth $100 billion, and you're looking at the CEO of it and he's dumping on your head. But they have such good lore, such good storytelling. You have dozens of YouTube channels that just cover this. It's meme coin culture. And once you understand that, you realize that... May sounds pala to. At huwag na lang sounds, lagyan ng sounds. Basahin ko na lang. Realize that most of things, ibabagalan na natin, hindi natin mapapakinggan eh. Ayan. Realize that most of the things they sold you about crypto are just schemes wrapped and masked in utility versus just saying, hey, it's a meme coin. We're betting on culture. We're betting on what? Narrative, distribution, engagement in order to have the market pump, but then have Bitcoin. Ito na, sabi niya. Siyempre, Bitcoin to, paborito niya yan eh, mga lods eh. Play natin yung nayupak na yan. Get pumped, but then you have Bitcoin, which is kind of the store of value, which once again...
O, ayun. Barca, ayun lang sinabi niya dito. No? Tapos, sabi dito ni 24 Hours Crypto, mga Lodi. Luke Belmar talking about XRP is comedy gold, sabi niya. No? Dudes out here pretending to be a crypto guru but has no clue what he's saying. It's embarrassing watching people fake enterprise. Expertise pala, sorry. Ang labo na naman ako. So, ayan ha. It's embarrassing watching people fake expertise. Some of y'all seriously need to go back to crypto kindergarten. This video is straight up hilarious. Sabi niya, no? Si Jong Hilarious. Si Jong Hilarious pala to eh. So, ayan mga Lodi. Grabe, nadala na ako doon. Tumatagal ako pag nagkakaroon ako ng restricted na na portion ng video eh, mga Lodi. Nakaka-visit ang butik yan. Nakalagay pa ano ba yun? Basta may nakalagay eh. Kas kulay pula, warning. Sabi ko, anong nangyari dun? Si malupito, no? Damo to. Yung portion lang naman na gusto ko makita yung ipapakita ko sa kanila, wala tuloy. So ayun, yung update natin ngayon. So ito mga Lodi, ulitin ko mga idol, no? Grabe na si XRP. Ayan na, ay napaawat Bitcoin. Ayan, so sana ito. Sana ma-break to, no? Sana itong candle na to, na pangalawang candle na to, itong maliit na to is mabasag niya talaga yan. Hindi maging katulad nito, no? Ito kasi kita nyo, umabot siya dito, umabot din naman yung red, kaya lang dumiretso na siya pababa. So ayun lang ang pinag-aalala natin dyan mga idol, no? Itong double tap na to, mahirap to mga lods. Baka mali yung akala natin magkakaroon ng all time high, yung pala double tap lang and then drop, no? Nako, delicates, no? So ayan ayun yung news natin ngayon mga Lodi. Mamayang gabi bawi ako sa inyo, mamaya magbabasa tayo ng comment. Syempre shoutout rin sa mga nagla-like, nagko-comment at sa lahat ng member na nag-join sa ating membership sa ating channel. Saludo sa inyo mga idol, no? So kung sa lahat ng gustong sumuporta, nandyan lang po yan sa tabi ng subscribe button mga lods, no? So ayun it's a wrap mga idol, no? So ayan, maraming salamat sa mga nanood mga Lodi. Kita-kits tayo mamaya. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At WhatsApp, nasa school pa si Boy WhatsApp mga lods eh. Maya ako pasunduin. Thank you mga idol.